And so hindi na natin patatagalin pa ho, no? Let me share my screen for us to start ng ating presentation ngayong gabi. So bago po tuluyang mag-start yung ating presentation, may I request everyone, please bow our head and let us acknowledge the presence of the Lord. Let us put ourselves in the presence of the Lord. Our Heavenly Father, we offer you our thanksgiving. We thank you for everyone gathered here today to walk with you. May we ask you for your blessings and guidance so that the activities set for this undertaking be successful. We ask you to open our eyes to see the wonderful things from this activity. We ask that you open our ears so that we may retain the invaluable knowledge. Open our minds for us to think wisely. Put us with understanding, cooperation, and peace in fulfilling our responsibilities. Open our hearts so that we may receive your everlasting love, and open our spirit so that we may know that you are with us all throughout the day. We ask all this in the name of Jesus Christ. Amen. All right, amen to that. Ayan, so kindly type amen kung feel mo na blessed ka ngayong gabi, no? So we are so blessed dahil hindi ko na patatagalin pa, no? Umpisahan na natin ang ating topic ngayong gabi. So ano ba yung no? Major topic po natin? Ayan. So all we know, lahat po tayo, no? Alam natin na ang pag-usapan natin ngayong gabi is a cryptocurrency. Yan. So yan yung pinaka-topic natin ngayong gabi. Paano ba tayo magkaroon ng cryptocurrency sa legit na paraan? Paano ba hindi mawawala yung coin? Paano ba mas makapag-accumulate ng mas maraming Bitcoin and other major cryptocurrency? Before that, ang dapat muna nating pag-usapan, what is a blockchain? Okay? So blockchain, it is a new way to store yung data or information po na kung saan ito yung pinaka technology na gamit po para makapag-transact ka ng transfer, withdraw, and deposit ng cryptocurrency. Ibig sabihin po, ito po yung technology behind the cryptocurrency kung bakit, no? Kahit nasa Qatar yung kausap mo, nasa Dubai, nasa Malaysia, nasa iba't ibang sulok ng mundo, you can transfer yung cryptocurrency real time. Okay. So blockchain is a technology po and digital ledger that keeps a record of all transaction, all information transferred via blockchain, and it is decentralized, so there's no need any central certified authority na pwedeng mag-control po pagka blockchain ang pinag-uusapan. It can be used for much more than transfer of currency. It is encrypted information can be shared across multiple provides without risk of privacy breach. Okay. Sa madaling sabi ho, no? It is a secure technology po na dito nire-record yung information na kung saan once na ang information po is successful yung naging transaction, it is make, no, impossible or difficult, mahirap daw na ano, mahirap na palitan or i-hack or i-manipula. Yan. So bakit nagiging successful lahat ng transaction? Ba't naging successful si Bitcoin? Ba't dumami yung cryptocurrency ngayon sa market? It is because of the blockchain. Sa madaling sabi, para mas mabilis natin maintindihan po, no? Bakit niya nakaka-withdraw kay BPI kung BDO naman yung card mo? Bakit nakaka-withdraw ka kay Metrobank kung BDO naman yung card mo? Simple lang po, ang gamit na technology doon is yung tinatawag po na BankNet.
Yan. So dito, dahil cryptocurrency yung pinag-uusapan natin, yan, ang gamit pong technology, it is a blockchain. No? Na mahirap i-hack, hindi na mamanipula ng kahit na sino at hindi kayang baguhin. Yan, kasi encrypted siya. Now, yan. Did you know that inside the blockchain, there is a four sector na kung saan ito yung dapat na alam mo na ngayon pa lang. Bakit? Kasi kung ang pinag-uusapan pa lang natin is cryptocurrency, medyo nahuhuli ka na. Kasi kung sa nakapaloob po sa blockchain, may apat po na sector dyan na kung saan kaya po yumayaman yung mga mayayaman. I mean, lalong yumayaman yung mga mayayaman kasi ito yung alam nila na hindi natin alam. Bakit? Kasi ito pa lang yung di-discuss natin, cryptocurrency, pero sila, ayan, yumaman sila because of the power of blockchain technology, which is apat na sector yan. Yan po ay cryptocurrency, decentralized finance, non-fungible token, and metaverse. Okay? So isa-isahin natin yan. What is cryptocurrency? Sa madaling sabi, para mas mabilis mong maintindihan, ang cryptocurrency, it is a digital or virtual currency na kung saan na ita-transfer po online. Walang physical po yan. Okay? Walang physical. So ito yung evolution ng pera para mas mabilis mong maintindihan. Wala tayong ibang naging palitan ng pera noon kundi yung tinatawag na barter. No? What you have, let's say may bigas ka, pwede mong ipalit ng gulay. May gulay ka, pwede mong ipalit ng karne. Barter yung tawag doon. Kung anong meron ka, yun yung ipang-trade mo para magkaroon ka ng ibang meron sa mga nasa surrounding ninyo or community. But, along the way, they discover po yung tinatawag na gold. So, ito, ginto. Imaginein mo, kung wala tayong fiat money ngayon na ginagamit, yun yung coin at metal coin. Ito po yun, metal coin at paper money. At gold yung ginagamit natin noon, bibili ka lang ng 1 kilong bigas. Ang tanong, ikakaskas mo pa, no? Baka mamaya yung kinaskas mo na hinipan lang na hangin, nawala na. That's why the banks create yung tinatawag na fiat currency. Okay? Ito na yung metal coin at saka paper money. Ibig sabihin, kaya may paper bills kasi nga, kung may 5,000 ka, tatanggap ka ng 13-month pay mo ngayong December. 20K yon, lahat barya. Kaya mo? That's why they develop yung paper bills. Yan na yung 100, 1,000, 50s, etc. etc. But, yan, on the long run, ayan, ibig sabihin po, the time has changed. Kahit na wala ka ng perang dala, basta may ATM and credit card ka, debit card, yan, you can purchase po ng kahit na anong gusto mo. Yan na yung mga plastic cards na tinatawag. But since the world is changing very, very fast, yan, because of pandemic, we accept yung tinatawag na electronics money. Electronic money. Ibig sabihin, yan na yung GCash, Paymaya, Alipay. Sino dito yung mga wala pang GCash? Diba? Kung wala ka pang GCash ngayon, nako, ibig sabihin, late ka na. Yan. But the future is cryptocurrency. Ibig sabihin po, ito na po yung magiging pera natin pagdating ng araw. Wala na tayong mababago dyan. Pagdating ng araw, yan na po talaga yung magiging pera natin. So what we are going to do, ibig sabihin, kailangan magkaroon tayo nito. Kasi future nga siya eh. So once na dumating yung araw na ito na yung ginagamit dahil sa technology innovation at wala ka niyan, sorry to say, pero kahit na gaano karami yung peso mo, no? Hindi mo na magagamit yan kasi nga cryptocurrency na yung future. Ganun lang po natin intindihin ang evolution ng pera. Okay? So ang kauna-unahang cryptocurrency sa buong mundo is Bitcoin. Okay? Are you familiar with Bitcoin? Bitcoin is the first white paper money na na-introduce po sa market na dati ang alam ng karamihan is scam, hindi totoo, hindi nabibili. But now, did you know that total of 21 million Bitcoin ang natitira na lang po is 1.6 million Bitcoin na lang. Saan napunta yung 19,400 Bitcoin? May mga nagmamay-ari na po, no? May mga nagmamay-aring corporation, billionaires, millionaires, individuals, may mga nagmamay-ari na po. So ang tanong, ikaw may Bitcoin ka na ba? Kasi kung wala pa, ayan, medyo late na kasi mahal na nga siya. Okay? So here is the list ng mga cryptocurrency in the market na kung saan
if you want to accumulate cryptocurrency at hindi ka nangangamba na baka mawala yung crypto mo, biglang mawalan ng value, etc. We encourage, no, na kung saan yan yung tinuturo ng community natin na syempre dapat ang ina-accumulate mo yung mga major cryptocurrency. Gaya ng ano yan, ayun no, si Bitcoin, Ethereum, Binance, Tether, Cardano, Polkadot, XRP. Yung mga yan, mga major cryptocurrency yan na kung saan tinatanggap na ng mga corporations yan. Ibig sabihin, if you have BNB, if you have BTC, gusto mong bumili ng Ferrari, yes, you can buy Ferrari using Bitcoin. Ganun lang po siya intindihin, okay? Now, ano-ano mga korporasyon nun tumatanggap na ng Bitcoin and other major cryptocurrency? Based on Google, no, hindi po yan sa atin, si Google na mismo ang nagsabi, si Microsoft ang kauna-unahang kumpanya na tumanggap ng Bitcoin and other major cryptocurrency way back 2014 pa. Walang may idea, no, na tumatanggap na pala si Microsoft ng Bitcoin and iba't ibang major currency nung 2014 pa. So ang tanong, iiwan ko tong sagot na tanong sa iyo na to. Scam ba ang cryptocurrency? No. Because ang nangi-scam lang po tao. Okay? Yan. So ituturo ng community natin kung paano ka magkaroon yan sa legit na paraan. Ayos ba yon? Mag-stay ka dyan at ma-excite ka. Okay. Ano-ano mga kumpanya na mga tumatanggap? Ayan po. JP Morgan, Citibank, no? Banking and finance technology company, si Samsung, Amazon, they are using blockchain technology and they are accepting cryptocurrency. Insurance, si AXA, yan. Sa food and drink, Nestle, yan. They are using blockchain technology sa potential po ng cryptocurrency. Okay? Ano pa? Ayan po. Yan. Iba't ibang sector ho yan. Energy, real estate, government, yan. Diyan na po tayo papunta ngayon. So, again, ang tanong ko, yan. Ikaw na ang sasagot niyan, okay? Scam ba or hindi? Yan. Did you know that? Trivia muna. Sinong gusto ng trivia? Are you with me? Sige, pakitype po ng trivia kung sinong may gusto. Pakitype lang po ng trivia kung sinong may gusto. Did you know that one of the biggest bangko sa buong mundo, ginawa niyang strategy ba ito or ginawa niyang scam lang daw ba? Yan. Yan, did you know that, no? Isa sa pinakamalaking bangko ang nagsabi at nagbawal sa mga empleyado niya na huwag mag-accumulate ng Bitcoin. Sinabi niya sa mga empleyado niya na once na nalaman ko na nag-accumulate kayo, bumili kayo ng Bitcoin, tanggal kayo sa trabaho. Kasi ang Bitcoin ay scam at hindi totoo, fraud, sabi niya. Pero dahil sa balitang yan, ang value ng Bitcoin, totoo po yan, no? Bumagsak talaga siya. Kasi nga kilala itong tao na to. No, kilala itong bangko na to, corporation na to. Kaya nung balita po na pinagbawalan niya lahat ng empleyado niya, maraming mga small investor ang nagbenta ng cryptocurrency nila, kaya bumaba yung value ng Bitcoin. Pero alam nyo ba, no, na kung ano ang ginawa nitong corporation na to? Okay, so salamat sa lahat ng mga nag-type ng trivia, marami-rami yan. So, did you know that JP Morgan, ginawa niyang strategy? Okay? Sinabi niya na scam ang Bitcoin at hindi totoo. Kaya yung mga small investors natakot, nag-withdraw, bumaba ang value ng Bitcoin. Pero ang ginawa ni JP Morgan Chase & Co., yan, isa sa pinakamalaking bangko sa buong mundo, ang ginawa niya po nung bumaba yung value ng Bitcoin, bumili siya ng napakaraming Bitcoin. Okay? Bumili siya ng napakaraming Bitcoin. At kinabukasan, ang sinabi niya, nagkamali ho siya, hindi totoo yung sinabi niya, binawi niya lahat ng sinabi niya na hindi totoo ang Bitcoin. Pagkasabi niya, pagkabawi niya nun, nabalita yon, biglang tumaas yung value ng Bitcoin. Ang tanong, scam ba si Bitcoin or strategy lang ni JP Morgan para makabili siya ng Bitcoin sa mababang presyo? Okay? O, ikaw na ang sasagot niyan. Okay? Ayos ba yon? Yan. So, ano-ano pang mga bangko ang tumatanggap ng cryptocurrency? Did you know that Citibank,
they enter into crypto space na as long as meron kang crypto or major coins, you can buy a digital assets. Okay? You can buy a digital assets. Ano pa? One of the biggest banks sa Pilipinas, did you know that it has a machine? Ibig sabihin po niyan, ito, Bitcoin machine po ito. It's like an ATM machine na kung saan pwede ka dyan mag-buy and sell. Okay? So kung halimbawa, napaliwanag ko na dapat magkaroon ka ng crypto, eh hindi ka naniniwala sa akin, di ba? Hindi ka naniniwala sa tao, punta ka ho sa dalawang branch ng Union Bank sa Makati. It's Ayala Makati and then sa Paseo de Rojas. Dalawang branch yan ng Union Bank. May ATM machine doon. Pag may pera ka, doon ka mag-buy and sell ng Bitcoin para hindi ka ma-scam. Okay? Yan. So hindi pa man din namin napuntahan yan sa Makati, no? Madalas kami hindi pa namin napupuntahan. Pero ito, nakapunta na ho kami. Pagpunta namin sa Hong Kong, ayan, nagsikuhaan kami ng mga picture diyan, no? Kasi yan, nakakita kami ng ATM machine doon ng cryptocurrency. Pwede kang mag-buy and sell diyan, no? Sa Hong Kong po yan. And then ito sa Central ho ito, kung mayroon taga Hong Kong dito, ayan, pwede ho kayong bumili ng Bitcoin doon, ayan, Tether, Cardano, etc. Iba't ibang cryptocurrency. And then ito, nung Chinese New Year lang kami nagpunta, nakakita kami ng outlet mismo. Okay? Ibig sabihin, if you have Hong Kong dollar, if you have other currency, pwede ka rin pumunta dito, magpapalit ka ng USDT, pwede kang bumili rin ng cryptocurrency dito. Okay? So, yan kami nung Chinese New Year pagpunta namin ng Hong Kong. Yan, si Coach Rain, the founder of CGIT team, and then Coach Miko, the founder of Royalties, Team Royalties, and then Coach Louie, the founder of Spartan Marketing, and then, of course, it's me, the founder of Team Icon. Yan yung community natin dito sa ginagawa nating Royal Key Business. Ayan. So, itong mga nakikita nyo sa likod ko, mga ledger yan. Okay? Mga ATM yan. Ibig sabihin, kung may malaki ka ng cryptocurrency, malaking amount na maraming quantity, yan, pwede mo na siyang i-safe kit sa mga ledger na yan. So, nabibili rin yan sa mga outlet sa Hong Kong. Yan. So, soon bibili tayo yan, syempre. Yan. So, dahil po dyan, alam nyo ba, no? Sa mga hindi pa nakakaalam, kung hindi ka pa rin convincing, did you know that Philippines is the top 8 rank when in terms of cryptocurrency score? Ibig sabihin, marami na rin po sa Luzon, Visayas, and Mindanao na mga holder po ng mga cryptocurrency. Kaya kung medyo nagdadalawang isip ka pa or hindi ka pa makapag-decide, eh dapat makapag-decide ka na kasi medyo nalilate ka na. Why? Kasi kung aantay mo makapag-accumulate ng cryptocurrency, late ka pa magde-decide, mataas na yung presyo. So, this month, up to the following month, is the right time for us to start accumulate cryptocurrency. Kasi malaki yung potential na tumaas yan. So, dahil tayo po ay top 8 rank sa buong mundo, in terms of crypto score, ayan. Na features po sa Boracay, marami mga crypto holder ho dyan na kung saan Boracay Island is a crypto or Bitcoin island. Ibig sabihin po, marami na kasing merchant sa Boracay na nag-a-accept ng cryptocurrency. Magpamasahe ka, bumili ka ng coffee, may mga merchants dyan, bumili ka ng mga souvenir, they accepting Bitcoin or cryptocurrency. Okay? So sa mga may questions, you can drop a message dyan sa ating comment section para basahin natin yan maya-maya. So, this is the history of Bitcoin. Ito yung bagay na na-miss ho natin way back ilang taon. Okay? So, ito po yung tinatawag na Bitcoin halving from 2011 up to now 2024. Okay? So, nandyan po yung tinatawag na Pioneers Era, Speculators Era, Retail and Traders Era. Andito tayo ngayon. And now, we are going to enter sa Corporations Era. No? Ito yung bagay na na-miss po natin na kung saan bawat era ho, merong pagbaba ng value ng Bitcoin at may pag-surge ng value ng Bitcoin. Ibig sabihin, pagbaba ng value, walang ibang pinupuntahan kundi tumataas siya. Okay? And then bawat pagpasok ng era, which is speculators era, nag-drop ulit yung price niyan,
pagpasok ng retail traders era, tumaas ulit yung price. Paano yan? Yan yung bagay na na-miss ho natin na sayang kasi bawat halving pala nagda-drop yung price ng BTC. Okay? Ibig sabihin, kung alam lang natin to noon na cycle pala yung market, na pag bumaba, dapat mas makabili tayo, mayaman na ho sana tayo ngayon. Bakit? Kasi nga, bawat pagbaba ng value ng Bitcoin, once na nakabili ka, hindi lang 3 times, 10 times, up to 100 times yung kayang itaas ng price. Kundi up to 5,500 times yung kayang itaas. So now, the price is still the cheapest, no? Kumpara ho sa mga nagdaang era. Ibig sabihin, mas mababa pa rin ho ngayon ang presyo ng Bitcoin and then yung mga iba't ibang cryptocurrency. And now we are going to enter sa government's era. Ibig sabihin, dahil mababa yung price ngayon, once na makapagsimula ka, malaki yung potential na yumaman tayo pagtapos ng 2024 hanggang 2025. Bakit? Magsa-surge yung price. Tataas yung price. Hindi lang doble, hindi lang triple, hindi lang 10 times yung itataas ng cryptocurrency mo once na nakapag-accumulate ka ngayon. Now, what is the bull run market? Ito na po kasi yung inaantay natin. Ito po yan. Bawat pagtaas, yan yung tinatawag na bull run nung speculators era. Bumabayaan, nung pagpasok ng retail traders era, nag-bull run ulit, tumaas yung price. Yan yung inaabangan natin ngayon kasi papasok na po tayo sa government's era. Ibig sabihin, yan, tataas yung price ng mga cryptocurrency. So all we have to do now is to accumulate cryptocurrency. So what is a bull run? Ayan. Term to use financial market when asset prices have risen or are expected to rise. Ibig sabihin, walang ibang pupuntahan yung price ng mga cryptocurrency kundi tumaas. At ang prediction ng mga crypto enthusiasts, ayan. Gaya ni Cathy Wood, ang sabi niya, ang magiging presyo ng Bitcoin is magiging 1 million per Bitcoin. $1 million per Bitcoin. Sabi naman ni Mike Novogratz, sabi niya, magiging $500 ang bawat isang Bitcoin. Wag na lang sila kasi sobrang taas ng prediction nila. Kay Robert Kiyosaki na lang tayo, si Tito Robert. Mag $100 USDT na lang po, no? Mag 100 USDT na lang ang Bitcoin bawat isa. Sobrang panalong-panalo po tayo. Yan yung magbabago ng buhay po natin. 360 degree. Marami na nagbago ang buhay ng dahil sa Bitcoin and iba't ibang cryptocurrency since nag-accumulate sila nung mga nakahalbing. Okay? So dahil tataas po pala ang price, dapat magkaroon na po tayo kasi papasok na sa government's era. Okay? So ang potential, possible na mag 100K or 200K. Yan yung potential po. So paano tayo magkaroon yan? Okay? Paano tayo magkakaroon yan? Paano tayo magkakaroon ng cryptocurrency? Yan. May tama pong pag-iimpukan ng cryptocurrency. Okay? Which is, we are going to talk about decentralized finance. It is a DeFi or mga bangko ng cryptocurrency. Tama po ang narinig nyo. Decentralized finance is an emerging financial technology based on a secure, distributed ledger similar to those who use by cryptocurrency. Sa madaling sabi, dapat dito tayo nag-iimpok ng cryptocurrency. Mali na magbigay kayo ng pera sa tao. Mali na magbigay kayo, mag-deposit kayo ng pera sa mga robot. Dahil ang tamang paraan, mag-o-open ka ng bangko ng cryptocurrency. Diyan ka dapat nagba-buy and sell. Diyan ka dapat nagtitrade ng cryptocurrency mo, hindi sa tao. Ibig sabihin, itong mga example na mga bangko ng cryptocurrency na to, we have more than 1,000 crypto banks sa buong mundo, pero itong mga cryptocurrency bank na to, ito yung mga nasa top 20. So dapat dyan kayo nag-open account, no? Dyan kayo nagtitrade ng cryptocurrency. Para hindi po kayo nai-scam kasi yung mga yan, mga legit broker yan. Understand? Are you with me? Type number 3 kung nandyan pa ho kayo, no? Baka ako na lang nagsasalita ho sa akin, no?
Yan. So, yan po ang tamang paraan para makapag-impok po kayo ng cryptocurrency. Mag-open kayo ng crypto bank at dyan kayo mag-trade ng cryptocurrency. Ngayon, medyo mahirap mag-trade dyan. So, may solusyon tayo dyan. So, the good thing about our community, we recommend yung mga top exchanger, no? Or bangko ng cryptocurrency. Kagandahan po sa mga bangko na pinagtitradean po natin is yan yung mga nasa top 10 na, which is Binance, Huobi, Qcoin, Indodax, Kraken, Bybit, OKX, may isa pa yan, hindi ko lang nasama, no? So dyan po dapat kayo nagtitrade ng cryptocurrency. So this is the potential of cryptocurrency, kung bakit possible po na yumaman tayo, because did you know that if you have cryptocurrency or major cryptocurrency or Bitcoin, meron pa po tayong assets na mabibili sa loob ng blockchain, which is a non-fungible token. Pag sinabing non-fungible token, yan yung mga NFT. Ano ba ang NFT? Yan yung mga cryptographic asset na kung saan mabibili mo, no, through blockchain po, as long as may mga cryptocurrency ka, no? NFT is a cryptographic asset on a blockchain with unique identification codes. Ibig sabihin, once na nakabili ka ng asset ng NFT, may unique code yan, nagpapatunay na pag-aari mo yan. Hindi pwedeng kopyahin, hindi pwedeng nakawin ng kahit na sino. That is the security of blockchain. Ano-anong mga asset yan? Did you know that this kind of picture, it is an NFT? Pag sinabing NFT, literal na, pansin nyo, example ko na lang, nung nagkasunog doon sa kumpanya namin, yung ang may-ari ng kumpanya namin, Chinese. Okay? Sa mga walang alam sa background ko, nagtatrabaho po ako sa mga armored car. Okay? Yung mga kumukuha ng pera sa bangko, sa mga merchant, sa mga establishment sa buong Pilipinas. Okay? Kami yung nagpapakredit ng pera sa mga kliyente. Okay? So, sa Recon team ako. Nung nagkasunog ho yung kumpanya namin, alam mo kung anong unang-unang sinecure nung may-ari. Okay? Ang una niyang sinecure, yung paintings na nakadisplay sa opisina ho namin. Why? Because that painting has a big value. Ibig sabihin, mas mahal pa yun sa mga empleyado niya. Okay? So it's the same concept sa loob ng blockchain na as long as may cryptocurrency ka, okay? As long as may cryptocurrency ka, you can buy an NFT. It's like a painting pero digital siya. Na kung saan mabilis tumaas yung presyo. Yan yung alam ng mayayaman na hindi natin alam. Pansin nyo, nasa cryptocurrency pa lang tayo, nasa pag-adapt pa lang tayo ng cryptocurrency, pero sila, ayan o, bawat NFT, bili na sila ng bili kasi alam nila na dumodoble, triple rin yung presyo ng mga NFT. Okay? So for example, this kind of picture, which is yung Bored Ape Yacht Club, did you know that this NFT, ang total bid niya, no, is 36 Ethereum. Okay? Pag sinabing Ethereum, one of the major cryptocurrency po yan, itong picture na to nagkakahalaga ng 36 Ethereum. Ang halaga ng Ethereum dati is 88,000 pesos isa. Ibig sabihin, kung 36 Ethereum yan, multiply mo sa 88,000 pesos bawat isa, ang halaga ng picture na to or NFT na to is 3.1 million. Okay? 3.1 million. Grabe. Eh ngayon, kung hindi binenta nung nakabili nito, hindi na lang 3.1 million yung value niyan. Nagre-range na yan ng 1 million mahigit. Ay, 5 million mahigit. Okay? So that is the potential that we have as long as we accumulate cryptocurrency. Marami pa tayong mabibiling mga NFT sa loob ng blockchain. Ang pinakamahal ngayon na NFT, si The Merge, ito po yan, 91.8 million US dollar lang naman. Magkano yung halaga na yan? Billion-billion yan sa pera natin. Okay? And now we are going to talk about the metaverse. What is a metaverse? Ito po yung pinakamagandang asset na mabibili natin once na may cryptocurrency tayo. Metaverse is like a digital world. Okay? Kung ano ang meron tayo sa mundo natin, meron din siya sa digital world. For example, no, wala pang nakakabili ng isang building ng SM
sa loob ng metaverse, pag may cryptocurrency ka, mabibili mo yon. Magiging pag-aari mo yon. Okay? Ganun lang natin siya intindihin. Sa loob ng metaverse, cryptocurrency, yun nagpapaikot dyan. Ibig sabihin, hindi pwede ang US dollar, Hong Kong dollar, Kuwait, pera ng Kuwait or Qatar, hindi pwede dyan. Ang kailangan dyan, cryptocurrency. Ibig sabihin, dyan ka makakabili ng mga asset like, yan, digital land. Ibig sabihin po, you can buy mga real properties po inside the metaverse. Okay? Condo, establishment, lupa na wala pa nagmamay-ari, you can buy inside the metaverse po using cryptocurrency. So that is the potential po na pwede ho tayong magkaroon ng mga properties sa loob ng metaverse para ho mas ikayaman pa ho natin. Bakit? Mabilis din po tumaas yung value. Okay? So based on a study po, ayan o, pumalo ng 90.74% yung growth way back 2022. So ngayon, 2024 na po, paparating na yung bull run, kaya panghigitan pa ho itong percentage na to. No? Ito yung growth ng mga individual na may cryptocurrency, nakabili ng mga properties po sa loob ng metaverse. So diyan yung bagay na na-miss ho natin. Dahil wala pong nag-educate, walang may idea, no? Walang nagbibigay ng knowledge po sa atin na may mga ganito palang assets. So the best asset right now is a digital asset. So all we have to do para magkaroon tayo ng mga digital assets is cryptocurrency. Now, yan. Para makabili ka ng mga NFT, mga properties sa digital world, so all you have to do is to have more cryptocurrency. Saan? Sa mga tamang bangko lang ho. Okay? Naintindihan? Now, ang dating paraan para magkaroon ka ng BTC or Bitcoin is pagmimina. Pag sinabing pagmimina, magsisets ka ng maraming sets of computers na hindi pwedeng mamatay kapag nagka-brand out. At yan yung mga magka-calculate ng mga mathematical equation, magsosolve ng problem at bawat na miners na makakasolve ng mathematical problems, mga puzzles, nire-rewardan po sila ng Bitcoin. Yan yung dating paraan. Okay? Para magkaroon ka ng BTC. But the problem, kung gayon mo gagawin na mag-set ka ng maraming computers at namatay yung kuryente nyo sa lugar nyo, patay na. Di ba? Sayang. Okay? So, ano na to? Lumang pamamaraan na. So, the best way for us to have more cryptocurrency is yan yung tinatawag na crypto trading. Okay? Crypto trading. Ibig sabihin, gaya ng mga sinabi ko kanina, mag-open ka ng account mo sa bangko ng cryptocurrency. It's like Binance, HTX, Coinbase Pro, no? Qcoin, Indodax, mag-open ka kahit anong gusto mo. Kung saang bansa ka man, alamin mo kung anong bangko yung available na pwede mong gamitin, mag-open ka, ito na yung tinatawag na trading. Okay? Pag sinabing trading, ayan, pula, kailangan pula, mababa yung presyo, makabili ka. Green, tumaas yung presyo, maibenta mo yung cryptocurrency mo. Yan yung buy and sell ho na tinatawag. No? Pag sinabing buy and sell ng trading po, yan yung mga technical analysis, mga minomonitor po na graph. Para ho, makapag-buy and sell kayo sa tamang paraan. Okay? Ganyan siya. So why trading is the best business in the world? Because you can do it online. You can do it on your home. Inside sa bahay mo, hindi affected ng lockdown, hindi affected ng economic recession. Anytime pwede mong gawin. May trabaho ka, may negosyo ka, kaya mong gawin ang trading. Pero nakakaduling lang. Bakit? Kasi ikaw yung manually magti-trade. Magba-buy and sell. So that is the simple concept of trading. So number one trading po niyan, yan, may tatlong klaseng trading po tayo. Number one is yung trading ng Forex. Pag sinabing Forex, palitan ng pera ng iba't ibang bansa. Okay? Negosyo ng bangko ito, no? Negosyo ng bangko, they buy yung mga pera ng mga OFW na umuwi ng bansa and binenta ho nila yan sa mga paaliman ng bansa ho natin. But the Forex can do, no? Yung trading niya online. Kaya ho, hindi na lang negosyo ng mga bangko ito. Naging negosyo na rin ng mga tao. No? Inaral ho nila kung paano mag-trading and then nagba-buy and sell po sila ng Forex or cryptocurrency. Ay crypto
I mean currency ng iba't ibang bansa. But the difference ng trading ng forex is meron tayong tinatawag na stop loss. Pag sinabing stop loss, you can set an amount ng pwede mong ipatalo. Let's say you have 10,000 kapital. Gusto mo ang matalo lang sa'yo to 2,000 pesos. Pag na-reach niya na yung 2,000 pesos, stop na siya. But the problem with this stop loss, syempre kapag na-reach na yung 2,000, stop na siya. Pag biglang tumaas naman yung market, nag-stop na siya, hindi niya na maititrade. Loss ka pa rin. So, ipunin mo man yung stop loss mo, loss pa rin yun, talo pa rin. And then walang trading po no sa trading ng forex ng Sabado-Linggo. Kaya baka maka-encounter kayo ng mag-aalok sa inyo forex may trading ng Sabado-Linggo, nako scam ho 'yun, di totoo. The second one is you can trade yung tinatawag na stocks. Okay? Stock trading. Ang difference lang nito, hindi mo mapapakinabangan to ng short term. Okay? For you to experience yung hyper growth profit sa stock market, it take 10 to 15 years. Okay? Example, if you have 100,000 way back 1980, no? 100,000 ininvest mo, bumili ka ng stocks ni DMCI, one of the biggest construction firm. Pagpasok ng 2000, year 2000, yung 100,000 mo naging 10 million. Ganun lang siya intindihin. So, it took 10 to 15 years bago mo ma-experience yung profit na malaki. Okay? Ang difference nito, controlled by the company or major shareholder. Kung small investor ka lang dito, nagbenta yung may-ari ng shares na malaki, galaw yung presyo. Bagsak. Kaya, for long term po ang stocks. Now, ano yung pinaka-the best na i-trade? The best trading po na pwedeng natin gawin na no one can control, walang stop loss, walang may trading siya 24/7 within 7 weeks. I mean 7 days, I mean araw-araw pwede mong i-trade. Is yung tinatawag na crypto trading. Why? Because it is decentralized, no one can control, no? And secured by blockchain technology. How to start trading, no? Pag sinabing trading, ang alam ng karamihan pangmayaman. Okay? Pang may pera lang. Bakit? Kasi nga, alam niyo naman ho, pag mga mayayaman talagang inaaral ho nila. Nagsusunog ho sila ng kilay, no? Naggumagastos sila talaga para makapag-enroll sa mga courses ng trading. Bakit? Bakit kahit sobrang mahal ng course, bayad ho sa course ng trading, is nagbabayad sila kasi alam nila yung potential. Karamihan sa biglang yaman, karamihan sa mga yumaman ngayon ho, ang pinaka naging source of income kasi nila, trading. Kaya kahit gaano kamahal yung course, inaaral po nila yan, no? Nagbabayad ho sila. Which is, kaya ho naging misconception, pang mayaman lang ang trading. Okay? So, ngayon, let's say capable ka na magbayad ng tuition. May pera ka. Ito yung mga aaralin mo. Okay? Yung mga trigger line. This line is the very important for you to know if it's right time to buy and sell. Bakit? Kasi kung wala kang idea kung ano tong mga line na to, like trigger line, neckline, no? Yung mga line na yan, falling wedge, inverted head and shoulders, etc. etc. Pag wala kang idea sa mga line na yan, hindi, malaki yung chance ng liquidation ng kapital mo. Or mas malaki yung chance na instead na kumita ka, matalo ka. Kaya nagiging misconception ang trading sugal. Hindi po, no? Kasi karamihan sa mga pumasok sa trading, hindi naman talaga nag-aral. Nanood lang sa YouTube, akala nila magaling na sila. Hindi po. No, may mga coaches kasi na nagtuturo talaga ng mga line na yan, mga pattern. Yung mga pattern na yan, very important for you to trigger yung market kung right time mag-buy and sell. Bakit? Kasi yung mga symmetrical triangle na yan, descending triangle na yan, ibig sabihin mananatili sa pagbaba yung price. Okay? Pag breakouts, ibig sabihin nag-symmetrical triangle na, yung mga patterns na yan, very important po yan. Para malaman mo kapag bull flag, pataas na. Okay? Pag cup with handle, ibig sabihin, yan, may recession, etc. etc. Yung mga pattern na yan, yan yung inaaral ng mga manual trader. Okay? Kaya ho, hindi basta-basta ang trading. Mahirap din po siya. Malaki yung risk, pero malaki rin ho yung potential na maging profit mo. Kaya yung mga nakabili ng Lamborghini, akala nyo
um, ano lang yun, ang tawag doon, pinaghirapan po nila yun. Hindi nyo rin alam kung gaano kalaki yung natalo sa kanila, no? Yung stress na nakuha nila bago sila naging potential trader. So, hindi ho ganun kadali na aralin yung trading. Medyo mahirap din po siya kasi, yan, let's say nag-open ka ng account mo sa Binance. Ikaw yun, ayan, no? Ikaw yung magte-technical analysis niya, no? Magba-buy and sell niya, no? Pag pula, ibig sabihin, bibili ka dapat dito. Tatimingan mo yan, magsisell ka, ito yung price po, oh. Every seconds nagbabago yan. Okay? Every seconds nagbabago yan. Pag nagbago yan at hindi ka nakabay, sa maling presyo ka na makakabili. Ganyan ho kahirap. Lalo na kung mabagal ang internet mo. Kaya kapag manual trader ka, stress ka. Baka kapag nagbenta ka, instead na pag mataas yung presyo, nagbenta ka pag mababa yung price. Bumili ka kung kailan mataas yung presyo. 'Di ba? So may yung tinetechnical analysis. Oh. Yan. Mahirap po yan. Okay? Mahirap yan. Bakit? Kasi kailangan may trading journal ka dyan. Technical analysis, monitoring the market, technical setup, volatility analysis. Yan. State forecast. Dapat marunong kang mag-forecast. Okay? May entry criteria ka, trading plan. And then bukod doon, kailangan mo magbase sa balita. Baka kasi yung tinitrade mo, may downfall, biglang bumagsak yung price dahil may gera kay Israel, 'di ba? Ano pa? Pag manual trader ka, all you have to do hindi lang dapat may pera ka. Okay? Kailangan I feel good, emotional and physical. And then, pag manual trader ka, you have to accept to lose. May talo. Okay? May talo. Kailangan mong tanggapin. Kaya nga po, when we talk about trading, invest what you can afford to lose. Hindi pwedeng magkakapital ka na uutangin mo pa. Okay? Malinaw ba yon? Nagkakaintindihan po ba tayo? Kindly heart react naman po kung still nandiyan pa kayo. Now, ayan, ito na po yung pinaka-highlight ng ating presentation ngayong gabi. Hindi mo na po mararanasang sumakit ang ulo. Yan, hindi mo na mararanasang ma-stress, mag-technical analysis, no? Hindi naman namin sinabi na kailangan hindi mo na aralin ang trading. But the good thing, ba't mo papahihirapan yung sarili mo na mag-buy and sell? Mayroon na po tayong tinatawag na AI. Yan. Let me introduce to you Royal Q. Okay? All you have to do is just to activate your account. Mamaya ho, pagtapos ng Zoom natin, get the link ng taong nag-invite po sa inyo para tamang Royal Q yung ma-download po ninyo sa Play Store or Apple Store. So, isa sa mga legitimacy ng Royal Q para malaman nyo kung legit or hindi, okay? Si Royal Q na-download sa Apple Store. Okay? Ang mga robot na na-encounter nyo ho, once na hindi na-download yung application nila sa Apple Store, sign yan na scam. Okay? So si Royal Q, it is downloadable sa Play Store at App Store. So all you have to do para legit na robot yung makuha ninyo is get the link ng taong nag-invite po sa inyo after the presentation. And all you have to do is just to subscribe. Para siya na ho yung magba-buy and sell sa mga bangko na gusto mong i-connect sa kanya. Like Binance, Kraken, Bybit, Qcoin, OKX. Ano yung kagandahan at advantage ni Royal Q? Yan. Ang pinaka ginagawa ho niya is buy and sell. Okay? Ibig sabihin, nakakabili siya sa pinakamababang price at nagsisell lang siya kapag mataas yung presyo. Hindi siya nagsisell ng lugi or down yung market. Ano bang ginagawa niya pag down yung market? Hinuhold niya lang. Okay? Hindi niya binibenta. Kaya walang loss sa trading ni Royal Q. Okay? So, it's an application, an artificial intelligence na ang gagawin nyo lang po para siya na yung mag-trade sa inyo is mag-subscribe po sa kanya. So, Royal Q, it is a tool. Tools only for you to accumulate more cryptocurrency and Bitcoin. Wala ho sa kanya yung pera. Kaya kahit na mawala si Royal Q, yung pera mo safe at secure kasi nasa bangko mo lang. Ang gagawin lang natin is ibabind. Yun yung pinag-uusapan sa GC kanina, no? Kung aware kayo. May nagtanong kung paano i-connect. Binding yung tinatawag po. Pag sinabing binding, no? Para mag-trade si Royal Q,
Okay? Para mag-trade si Royal Q, i-connect mo lang siya kay bangko mo. Okay? Siya na yung magba-buy and sell dito, magde-trigger ng market, 24/7 huyaan. Okay? Pero yung kapital mo wala sa kanya. Sa madaling sabi, para mas mabilis mong maintindihan, para mo siyang hinire. Okay? Parang hinire mo lang siya para siya na yung mag-trade sa'yo. Okay? So, ano yung kagandahan ni Royal Q? Ang strategy po niya is quantitative strategy. Pag sinabing quantitative strategy, maramihang quantity ng cryptocurrency yung binibili niya. Okay? Nagbe-base siya sa quantity. Kung gaano karami yung mabibili niya kapag bumababa yung market, depende sa capital mo. So quantitative strategy in trading refers to an approach that relies on a mathematical and statistical models to make trading decisions. Ibig sabihin po, no, kalkulado niya ho yung pag-buy and sell niya, yung pagbaba ng market at pagtaas para mag-buy and sell. Okay? Yan. So, let's say ang primary objective mo to make profits at least from 0.5% per day. Royal Q, kaya po niya na higitan yung 5% per day kapag volatile yung market. Ibig sabihin, malalaki yung movement ng up and down, mas nakakapag-buy and sell siya ng marami. Kaya kumpara po, no, sa manual, technical analysis ka pa, magbabase ka sa balita, affected ang emosyon mo, no? Kasi the more na bumababa, shit, parang huwag na ako, talo na ako. Mas masakit sa pakiramdam, emotional ka. But the good thing about Royal Q, sa live data ho siya nakabase. Okay? Sa live data, live market, kaya walang fix. Walang fix. Okay? Yung mga na-encounter nyo na may fix, earning, scam yun. Walang ganun sa totoong trading ng cryptocurrency. Dapat malinaw ho sa inyo yan. Hindi na ho tayo bata. Hindi ako nagagalit ha. Pero dapat alam nyo yan. No? Walang fix sa trading ng cryptocurrency. Kasi depende sa market ang profit. Okay? Pag volatile, mas maganda. Kasi robot na yung magte-trade sa atin. Walang emosyon, quantitative trading, may mga parameters tayo na pwedeng i-set up kay Royal Q para mas profitable. Now, kaya ang pinakamaganda kay Royal Q, based on our experience, assuming undeserved profit mo 20% a month. Si Royal Q, kayang-kaya niya yung 20% a month. Kumpara sa manual, na aantay mo pa 3 days na lumipas, 5 days yung lumipas, isang buwan na, 2 buwan, hindi pa tumataas yung 20%, hindi mo nare-reach yung 20%. But the good thing about Royal Q, kaya niya mag-execute ng 20% or higit sa 20%. Why? Kasi ang ginagawa ho niya, basta nakakita siya ng opportunity na magpa-profit ka ng 1%. Ibig sabihin, kung naka 20 times siya na 1%, 20% yun. Diba? Kasi bakit? 24/7 po na kayang mag-trade ng Royal Q ng bot natin. Okay? Kaya super intelligence po siya. Now, here is the example trade ng Royal Q. Okay? Assuming nag-activate ka ng bot mo, sinet up yung trading based sa capital mo, tumaas yung market ng 1.3%. Okay? Ang gagawin ng bot, standby siya para magbenta. Bakit standby? Aantayin niya na matrigger na kapag bumaba yung value ng 0.3%, tsaka na siya magsisell para may malinis kang 1% profit. Malinaw? Aantayin niya na bumaba ng 0.3% para may 1% profit ka. Now, paano naman coach kung hindi lang 1.3% yung tinaas ng market? Tumaas ng up to 10%. Again, standby ulit yung gagawin niya. Iti-trigger niya na kapag bumaba ng 0.3%, magsisell na siya para from 10% profit mo, may malinis kang 9.7% profit. Ganyan mag-execute ng trade si Royal Q. Sobrang accurate at sobrang ganda ho. Okay? Ganyan siya mag-execute. Ganun siya mag-sell. Okay? Paano naman coach siya bibili? Pag bumaba na ng 0.3%, sell na siya, may 9.7% profit ka na. Iti-trigger niya na baka bumaba pa ng husto. Ngayon, aantayin niya dito na i-trigger niya na pataas naman. Okay? Pag tumaas ng 0.5%, tsaka na siya bibili. Hindi niya naaantayin na mag 0.6. Pag na-trigger niya na lumagpas na ng 0.5 yung pagtaas ng market, bibili na siya dito sa price na to. Okay? Kaya si Royal Q, design siya na kahit down yung market, basta may capital ka, pwede kang mag-profit.
design siya na magbigay ng profit sa atin kahit downtrend na. So here is the example ng mga successful trading ni Royal Q. Yan, tignan nyo. Yan. Gaano kahirap mag-execute ng trade, oh. Ayan, oh, yan na lang pagkuha nyo. Ayan. Oh, buy pagka bumaba yung market, sell kapag tumaas. Kaya ba ng manual trader yan? I doubt. Okay? Medyo stress yan i-analyze. So, yan ang kagandahan ni Royal Q. Okay? So, let me share with you yung mga naging profit ho ng mga ano natin, no? Ng mga nag-subscribe kay Royal Q, mga VIPs ho natin. Example, this amount na nagpapatunay po na walang fix sa profit ni Royal Q. This account, ayan o, nag-start siya ng January, February, March, April, May. May 2, no? 2024. O, $4 siya dito. Pagpasok ng 5, $4 ulit. Pagpasok ng, ayan o, May 4, nag $10 siya. Pagpasok ng May 5, $4. $4, $8, $15. So, walang fix. Ayun o, pagpasok ng 9 o, $1 lang siya. So, araw-araw, iba-iba. Okay? Araw-araw, iba-iba. Pwedeng malaki ngayon, sakto lang sa susunod, or pwede wala kasi nga, ubos na yung margin call. Yan. So, yan yung mga potential profit po natin dito. Araw-araw, iba-iba. Kaya mas volatile, mas maganda. Di ba? So, ngayon, ang kagandahan kasi, if you decide to start kay Royal Q, volatile na ho ang market, mga sir, ma'am. Sobrang maganda na ho, hindi gaya nung nag-start kami na hindi namin expected. Bumagsak ang market ng 84%. 'Di ba? So, ipit. Pero ngayon, 'di ba, ang kagandahan kahit naipit man kami, hindi nag-loss yung pera namin kasi nga nandiyan lang. Okay? So, ito, $7, $3, $1, $4, $1, $5. Ito, iba-iba ho yung mga capital ho dito, no? May nag-start minimum lang, may nag-start 15,000 na agad, 20,000, 30,000, etc., etc. Mas malaki yung profit based on our observation, mas malaki rin talaga yung potential. Na malaki rin talaga yung potential na kitain. So, gaya ho nito, no? Yan, gaya nito. Imagine during pandemic, no? Pandemic, pansin nyo ho, may Royal Q na. Way back 2021 pa, ano na ngayon, 2021, 22, 23, 24. 3 years na ako kay Royal Q. Kaya may track record. Nagpapatunay na yung mga naunang nag-subscribe, naging VIP ni Royal Q, talagang kumita ho ng malaki kahit pandemic. Example, this account. Imagine that you are earning 117,000 pesos a day, 66,000, 45,000, 67,000, 139,000 pesos, 54,900 pesos. Every day you are earning more than 50,000 a day. Pandemic po yan. Within 6 days, ang total na kinita niya is 489,550 pesos. 6 days of trading. Ibig sabihin, nagkapital lang siya, inactivate lang yung bot niya, nag-set up lang, sinet up lang yung bot niya, yan yung kinita niya. Kalahating milyon. Halos kalahating milyon in just 6 days. Imagine you are earning that amount. Wala kang ibang pagkakakitaan ng ganyang kalaki during pandemic kasi nga lahat ng kumpanya 'di ba? Sarado Pero ayan yung mga unang naka-encounter kay Royal Q, kumita ng milyon-milyon. So that is the potential na pwedeng mangyari sa atin once we decide. Guess what? Kung magkano naman kasi yung kapital nito, ayan. Ang kapital lang naman po nito is tumataging-ding na 2 to 3 million po. So saan mo ilalagay yung 3 million mo, no? Na kumikita ng linggo-linggo 500,000 pesos a week. Ibig sabihin, in just 1 month, yung 2 million niya, bawi niya. At ang kagandahan, di ba? Kahit na-withdraw niya na halimbawa yung kinita niya, yung kapital niya na 2 million is still nasa kanya. Kaya niyang i-withdraw anytime. Di ba? Magpatayo ka saan mo ilalagay yung 3 million mo na linggo-linggo kikita ng kalahating milyon. Kahit Jollibee during pandemic, walang kumita ng kalahating milyon sa ano. Kasi pandemic, sarado Walang kumakain sa labas.
Pero here in Royal Q, 'di ba? Yung kapital niya buo pa plus ito yung kinita nung kapital niya. Okay? So paano naman coach? Ang laki naman 'yan, kaya naman pala ganyan kalaki yung kinita eh. 'Di ba? Eh, ang laki naman pala ng kapital. Paano naman po pag wala kaming kapital? There is a solution po, mga sir, ma'am, no? Because Royal Q, all you have to do is to decide, and then it is proven and tested po. We are almost, I mean, more than 2 million users na po ni Royal Q. And then we are operated po more than 200 plus country, no? Hindi natutulog, hindi nagpapahinga, hindi nagkumakain, hindi nagbabanyo, no? 24/7 working po si Royal Q sa loob yan ng isang taon. So the good thing about kay Royal Q, even if you start, no? Even if you start ng maliit lang yung kapital mo, even if you start ng walang kapital, the good thing about kay Royal Q, meron tayong tinatawag na rewards program. Pag sinabing rewards program, ibig sabihin, ayan po, oh, 20% profit. Okay? Start from 20% profit sa lahat ng mga, okay? Sa lahat ng mga subscriber. Paano yan? We are in the subscription business. Okay? So dito na, ito na yung pinakamagandang topic po na kung saan kung wala kang kapital, ito yung dapat mong gawin. Kung sapat na yung kapital mo, okay lang, you can leave the Zoom, no? Kung sapat ka na, okay ka na sa kapital mo, doon ka lang kikita. Pero kung wala kang kapital, gusto mong mapalaki yung kapital mo, ito yung gawin natin. Subscription business. Ano yung example ng subscription business natin dyan? It's like a Netflix, YouTube, Disney Channel, TV Plus. All of that, ang concept ng business po nila, it is a subscription business. Paano yan? Si Netflix, para makanood ka ng magagandang movie kay Netflix, kailangan mo mag-subscribe. Magkakaroon ka ng link para makaregister dyan, and then mapapanood mo na yung mga movies niya. Ang tanong, nakwento mo sa friend mo na may magandang movie sa Netflix, shinare mo yung link mo para makaregister din siya, makasubscribe siya sa Netflix. May kita ka ba? May profit ka ba? Wala. No? So, siya yung pinakakinuhaan natin ng concept para mas mabilis mong makuha yung business concept na subscription. Imagine that Netflix has 100.7 million subscriber way back 2020. Bawat isa dyan mag-subscribe 500 pesos. So, multiply mo yung 500 pesos or $10, no, sa total of subscriber ni Netflix na 203.7 million. Ang kinikita ni Netflix buwan-buwan is 116 billion pesos. Ganyan kalaki ang potential profit kapag subscription business ang papasukin mo. Okay? Yan yung pinakakinuha nating concept. Paano yan? No? Ang kagandahan kasi sa subscription business, yan, walang shipping cost, wala kang binibentang tangible product, pansin nyo. 'Di ba? Umattend kayo ngayon, in-educate ko lang kayo kung paano yung tamang process. 'Di ba? Wala akong binenta sa inyo. But if you decide na mag-subscribe, decision nyo yun. Decision nyo yun. Pero wala kaming binibenta ho dito. 'Di ba? It can gives you a lifetime and passive income, stable income, unlike sa mga tangible product na mga binibenta-benta. Worldwide yung market kasi kahit sino pwedeng mag-subscribe kay bot. Okay? Hindi affected ng lockdown, wala kang binabayarang overhead expenses like rental, salary, wala kang stress sa madaling sabi. Okay? Now, ito po yung example po niya. Once na shinare mo kasi si Royal Q, for example, nagkakanda po tayo ng Zoom, ayan, ngayon, Linggo, and then sa Thursday, and then Sunday ulit. May pina-attend ka lang dito, sino nagpaliwanag? 'Di ba yung speaker? Tama. Once na nag-decide yan na nag-subscribe din siya gaya mo, no, naging VIP din po siya, may rewards ka. Paanong rewards yan? Ayan. You can earn sa mga magsusubscribe po sa inyo, no, na mga gustong mag-avail din po ng bot, no, kikita ka agad ng $30. Or in peso, 1,600 pesos lang naman. 'Di ba? Bawing-bawi. Imagine mo araw-araw, Sir Dwayne, kumikita ka ng $30 a day. Sarap, 'di ba? Plus, yung nag-subscribe, gamit yung link mo, once na may kapital yan, at nagpa-profit yung bot niya,
may 20% commission ka pa. Or 20% profit sa bawat successful ng bot ng mga nag-subscribe sa iyo. Pinapalakpakan ho yan, mga ma'am and sir, no? So, ang kagandahan yan, you can start from B1 up to B2, B3 hanggang mag B6 po kayo. Kasi once na na-reach nyo po yung B6, from $30, ang potential income nyo sa bawat magsusubscribe up to $70. At yung possible potential po ng profit trading nyo sa mga nag-subscribe po sa gamit yung link nyo is up to 60%. Sobrang sarap po niyan. Sobrang laki ho, no? Ng pwede nating kitain. Now, here is the example, no? Again, once again po, no? For example, share nyo lang po yung Zoom natin. Uy, may Zoom mamaya kasi nga maganda yung bot, no? Hindi natutulog, di nagpapahinga, siya na yung magte-trade para sa atin. Pakinggan mo, no? Kesa yung mga pinasukan natin na scam. Nandito yung mga invite ko na mga pumasok sa Nadala na daw sila. Madala na ho kayo. Kasi wala naman ho talagang legit na process na ganun. Ito na ho yung legit, dito na ho tayo. Okay? Assuming, no, may nag-invite ho sa inyo or nag-invite po kayo, nag-subscribe na kayo sa bot, hinire nyo na siya para siya na yung mag-trade sa inyo, no? At the same time po, may capital na kayo, kikita na po kayo nang wala ho kayong ginagawa. Hindi na kayo nagtitrade, di na nagmamanual, di na nagbabuy and sell. Yung robot niya na yung gagawa. But, if you share sa mga tao ho nakakilala nyo yan, gaya ng mga friends nyo, kaklase, kapitbahay, etc., na gustong pumasok sa cryptocurrency trading pero gusto nila i-automate yung bot nila, i-share nyo lang ho yung link ninyo at pag na-activate na yung bot nila, kikita ka agad $30. Kikita ka agad $30. Or in peso, 1,600 pesos po yan. Okay ba na extra income? Yes. Saan ka kukuha ng extra income? Nakikita ka ng 1,600 araw-araw. Wala po yan. Dito lang yan sa Royal View. No? Oh, let's say tatlo yung nag-subscribe sa link mo or nag-VIP under sa link mo. Ayan, kikita ka ng $30, $30. So imagine tatlo yung nag-VIP, no? Sa link mo. So $30, $30, 1,600 to 3,200. Oh, nasa almost 4,500 pesos yung araw-araw nakikitain mo kapag may mga nagsusubscribe po gamit yung link mo. Wait, there's more. Because once na na-activate yung bot nito na-activate, may capital to. Let's say, ang pinapatrade nito, BTC, ito, Ethereum, ito, Cardano. May 20% ka pa sa bawat isa sa kanila. Ibig sabihin, 20% ka sa BTC, 20% ka sa XRP, 20% ka sa Dogecoin, etc., etc. Ibig sabihin, kahit na ganon, kahit na maliit lang yung kapital mo, yung kapital nila parang kapital mo na. Yun yung gusto kong maipakita po sa inyo dito. Okay? Nasundan? Wait, there's more. 'Di ba? Kasi may ranking pa tayo para maging B2 po kayo. Okay? Pag B2 na ho kayo, ibig sabihin kasi pag may isa pang nag-subscribe sa inyo, yung tatlo nyo kanina. Okay? Ito na yung pag tumaas yung rank mo, tataas din yung reward. Yung tatlo mo kanina, once na may mga nag-VIP ho sa kanila, gamit yung link nila, basta total of 20. Okay? 20 na yung mga nag-VIP na gamit yung link mo or mga subscriber under sa'yo. Okay? You can earn instant pag may bagong nag-subscribe po sa link ninyo ng $40. Or in peso, nasa 2,000 pesos yan or 2,200 sa palitan ngayon. Wait, there's more. Kasi pag may nag-subscribe naman dito sa bago mo, ayan, kikita ka ulit ng additional $10. Or in peso, nasa 600 pesos po yan sa palitan ngayon. Okay? Pinapalakpakan mo yan. Siyempre, kailangan pusuan nyo ho yan. No? Pakipusuan naman po kung talagang nagugustuhan nyo. No? Kasi iinom lang ako. Grabe, di ba? So, yan, ganyan kaganda ho, no? Wait, there's more kasi kung sa 17 pa or sa 20 pa na under po sa link ninyo, may mga nag-subscribe pa. Ayan o, unlimited $10, $10, $10. Walang katapusan ho yan. Okay? Unlimited $10 kayo ng $10 po sa bawat may magsusubscribe pa sa mga subscriber nyo na. So, yan yung potential po ng subscription business.
na sobrang laki yung potential na pwede nating kitain. At hindi pa ho dyan natatapos kasi sa bawat isa ho or bawat subscriber po ninyo na direct mismo sa inyo, hindi na 20% yung porsyento nyo sa kanila, kundi 30% na. Nasundan? 30% na, tumaas na ho ng 10%. Okay? So yan yung potential po na kapag marami kayong subscriber, dumadami ng dumadami, na-achieve nyo yung rank, tumataas yung rewards niyo. Now, paano naman po maging B3? Yan. Para maging B3 po kayo, yung tatlo nyo kanina, na unang nag-subscribe po gamit yung link ninyo, kailangan ang rank na nila, B2 na sila. Okay? Pag sinabing B2, ito may 20 na subscriber, 20 na subscriber, 20 na subscriber. And then, kailangan magkaroon kayo ng bagong subscriber na dalawa. Dapat 5 ho yung subscriber ninyo mismo na direct sa link ninyo. And then, dapat ang total na subscribers under sa community ho ninyo is 100. Okay? 5 na direct sa link ninyo. And then, yung 95 na mga subscriber kahit hindi na direct sa link ninyo. Kahit direct na yan sa mga nag-subscribe po sa inyo. Automatic, B3 na po kayo. Ano ang potential ng B3? Pag B3 na po kayo, tumaas na yung rewards ninyo. Ibig sabihin, pag may bagong nag-subscribe po sa inyo, hindi na ho $30, hindi na $40, $50 na. Okay? Or in peso, nasa 2.7 po yan. 2.7. Imagine na bawat may isang mag-subscribe po sa inyo, 2.7 yung commission ninyo. Or 2.7 ho yung ano po ninyo, rewards nyo. Okay bang extra income? Okay na okay. Yan ho yung potential na nakita ko ho dito. Kaya sinabay ko ho talaga ho ito sa ano. Sinabay ko ho talaga ang Royal Q habang nagtatrabaho ako. And the good thing po, dahil sinabay ko, mas pinilit ko ho na gawin to kahit na may trabaho ako. Ayan, I achieved the rank of B3 ho. So I'm one of the B3 rank dito sa ating community ho, no? So our soon to B3, ayan, Coach Louie, nakaka-excite, grabe, no? Ano pa ba yung potential po pag nag-B3 kayo? Yan. Yung pag may nag-subscribe pa ho na iba sa inyo, no? May mga nag-subscribe sa subscriber nyo na or sa bago nyo. Okay? Pag may nag-subscribe sa bagong subscriber ninyo, may indirect referral pa ho kayo na $20. Okay? Hindi na ho $10 kundi $20 na ho siya. Or 1,200 pesos. Okay? 1,200 pesos na ho. Yung indirect ho na potential na kikitain nyo kapag may bagong nag-subscribe sa bagong direct ninyo. Eh paano kapag may mga nag-subscribe pa sa mga subscriber nyo na, let's say 20 lang, 20 sa isang araw, di ba? Na may mga nag-subscribe sa mga subscriber nyo. So ang potential profit po or income ng isang B3 is 20,000 up to 20,000 pesos po a day. Okay? 20,000 a day. So and so forth, may B4, may B5 rank tayo at saka B6. So hindi na natin hihimay-himayin yan. Ito po yung pinakagusto kong i-share po sa inyo. We want to encourage you all, once na nagsimula ho tayo, i-share lang natin si Royal Q. Huwag tayong maging madamot kasi maraming gustong pumasok sa crypto. Pero, di ba? Ang problema, nai-scam sila, naluloko sila kasi hindi nila alam yung tamang process. So tayo po ang pinaka magiging simula ng mag-educate tayo ng tamang proseso sa mga tao para hindi na sila ma-scam at ma-experience nila yung paparating na bull run, guys, kasi promise sa bull run talagang kikita ho tayo. Okay? And we are encouraging you all to achieve yung B6 rank. Why B6 rank? Kasi nga gaya ng sabi ko po sa inyo, pag may bagong nag-subscribe sa inyo is kikita na kayo ng $70. Okay? Or in peso, ang $70 po ay tumataginting po yan na nasa 4,500. Okay? Tama ba? Times 57. O nasa 4,000, almost 4,000 pesos in just one subscriber lang. At ang porsyento nyo na ho sa bawat, ano po no, sa bawat successful trading ng mga direct mismo sa link nyo is up to 60 to 70% na. Ayan no, 70%.
Now, let me show you this account na kung saan po, no? Nag-start siya ng walang kapital. Okay? Ang ginol niya is maging B6. Kasi nga wala siyang malaking kapital, wala siyang 2 million para kumita ng 100,000 a day. Wala siya niyan. So he started, no, na kung saan po, shinare niya lang po yung Royal Q. Okay? Sa first day niya, ayan, kinita niya $30. Second day, walang nag-subscribe sa kanya. Pero dahil may porsyento siya sa capital trade nung nag-subscribe sa kanya, ayan o, point something lang to. 0.00395408 USDT. US dollar pa rin yan kahit point something lang. Pero on the third day na may nag-subscribe ulit sa kanya, tatlo agad-agad, ayan yung kinita nyo, $90. $90. So kung titignan nyo, yung profit niya, okay? Yung profit niya or kinita niya, galing mismo sa mga subscriber lang niya. At porsyento niya sa bawat successful trading ng mga robot ng subscriber niya. And ito na yung naging profit po niya sa araw-araw nung na-achieve niya yung pagiging B6. Okay? Kumikita siya ng up to 100,000 pesos a day na. Ayan o. 1,333, 1,405, 1,629 US dollar. Ayan o. Up to 594 US dollar. Ibig sabihin, hindi bumababaho yung kinikita niya ng 50,000 a day. Bakit? Kasi na-achieve niya yung pagiging B6. No? Nag-start siya na nag-alok, no, sa 28 na katao. Okay? 18 lang yung nag-activate ng bot nila. Yung 18 na yan, dahil dumami yung subscriber niyan, naging 16,689. At ang total na naging profit niya is 69,184 US dollar. Ibig sabihin, yung profit nung may 2 million, 3 million kanina, nahigitan niya na. Bakit? Ito na yung kinikita niya dahil B6 na siya. Okay? Nag-11,704, 11,621. Sa buong journey niya, ang kinita ho niya dahil B6 na siya is 38.96 million pesos. Ganyan kalaki yung potential po once na naging B6 po tayo. Wait, there's more. Kasi meron pa tayong tinatawag na profit sharing. Pag sinabing profit sharing, ang mga qualified lang po dyan yung mga B6. B6. Ibig sabihin, dahil B6 siya, no? Ito yung araw-araw niya. Pansin nyo po, oh. 11, 12, 13, 14, 15, 16, October yan. Pero on the first day ng November, ayan, magno-November 1 na. Ang kinita niya sa isang araw is 65,475 US dollar. Or in peso, no? Sa isang araw, ang kinita niya, 3 million mahigit, almost 4 million pesos a day. Dahil basic siya. Tinatanggap nila yan every first day of the month. Dahil basic siya. Ibig sabihin, profit sharing to sa lahat ng subscriber sa buong mundo ng Royal Q. Sa lahat ng subscriber or VIP ng Royal Q. May porsyento sila kasi basic sila. Ayan o. Di ba? Never sleep. Hindi natutulog. Yan yung potential po na pwede nating kitain once na nagrarang up po tayo. Okay? Diba? So, ito yung pinaka naging testimony ho niya, oh. Today is a great day. I just make my first $1 million with Royal Q. This is a great achievement in my life. I like not believing in a short time. Sabi niya, hindi ako makapaniwala na sa maikling panahon na-achieve ko yung million ko ho kay Royal Q. Only in Royal Q po yan. No? Kay Royal Q lang po yung potential profit po na yan. So, paano magsimula? This is the summary ng pwede natin maging starting, no? So, naghang ba? Yan. So, this is the summary. You can start po, no? You can start small. And then, unti-unti palakihin ninyo. We are not encouraging nyo na mag-start kayo agad-agad malaki. Mag-start kayo kahit sa minimum lang. Diba? Tapos, observe ninyo kung totoo yung sinasabi ho namin. So, here's the summary po na pwede nyo maging starting. So, 241 US dollar yung kailangan para magkaroon ka ng activation kay Royal Q. Ibig sabihin, ma-hire mo siya na mag-trade na sa'yo. May gas fee ka na initiated, $20. And then, ang total capital mo sa kanya is $100.
May transfer fee yan na $1 from bank to Royal Q. Kasi syempre, i-activate mo to, manggagaling dito yung USDT. So, $1 yon. So, total of $241 or magkano na ba ang $241 ngayon? $241 multiply by 57. O, nasa almost 14,000 or 13,737. Okay? 14,000. Sarado mo na para hindi ka mahirapang mag-compute. Sa halagang 14,000, ayan, may robot ka na, may capital trades ka na dyan na pwede mong maging simula. Ngayon, paano naman coach kung wala akong 14,000? Gawin nyo po yung ginawa ko. Okay? Gawin nyo po yung ginawa ko. I started with Royal Q po ng robot lang. Okay? I started with Royal Q ng robot lang. And then bumalik ako ng employee. No? Nag-employment ako. Awa ng Diyos, sabi ko, dito ako kukuha ng kapital ko sa sahod ko. Lumipas ang kinsenas katapusan na ultimo 2,000, 3,000, hindi ko na itatabi sa sahod ko. Diyos ko, umiikot lang yung buhay ko doon. Until such time po na I discover po na yung subscription business maganda. Okay? I discover na yung subscription business po natin is maganda kasi nga, wala ka naman binenta eh. 'Di ba? Wala kang binenta, alam mo yun, di ka pumunta ng iba't ibang lugar para mag-share ka, pampaputi, pampaganda. Walang ganun. What I did is to educate people. Nakausap ko yung mga na-scam na, yung mga naloko, no? Nakausap ko. Kauna-unahan nag-subscribe sa akin, guys, taga Bicol. No? Na hanggang ngayon okay pa ho yung bot niya, kumikita ho siya. Ang total na naging capital niya na is nag-start siya 80K. Di ba? Sabi ko, sir, buti kahit na-scam ka, kaya mo maglabas ng ganyang capital. 80K, sabi ko. Eh, sir, wala naman kasi, yun nga yung maganda sa offer mo eh, sabi niya. Wala naman kasi yung pera ko sa'yo. Wala rin sa robot. Yung pera ko nasa Binance lang, sabi niya. So, magta-transfer lang ako ng pang-activate ng bot, tas turuan mo lang akong i-bind. Eh, at least safe yung capital ko, nasa bangko lang. Nasa Binance lang, sabi niya. So, alam niyo yun yung kauna-unahan kong kinita, $30. Inipon ko yun. Di ba? Ay hindi, yun ang ginawa, winidraw ko. Ginalam ko kung totoo or hindi. Guys, instant yung withdrawal dito. Tapos ang pinaka naging lesson ko sa kanya na natutunan, sabi ko, buti sir, hindi ka takot sumugal. Sabi niya, nasa trading kasi talaga ang pera, sir. Sabi niya. Although kasalanan ko kung ba't na-scam ako kasi nagbigay ako ng pera sa tao. So wala akong habol dun kasi binlock niya na ako. Sabi niya. Tapos nung kumita ako ng $30, winidraw ko yun, no? Tapos the following days, 3 agad yung nag-subscribe din sa akin, no? So yung 7,000 na naging puhunan ko po sa robot, bawi ko agad in just 1 week. Walang 1 week, 2 days lang, bawi ko agad. So hanggang sa winidraw ko yung ulit yun, di ba? At nagpa-subscribe ako, yung capital ko ho ngayon galing na sa mga nag-subscribe na sa akin. So what I did, you can did. You can, of course, di ba? Na walang imposible. Kaya kong gawin, mas kaya nyo ho. Kasi mas may knowledge na ho kayo. Ako, I'm not a professional trader pero maipagmamalaki ko na hindi ko na naranasang malusawan ng pera, ma-scam, maloko. Kasi alam ko na yung naging proseso. Alam ko yung tamang proseso. So what you've learned right now po, okay? All you have to do is just to share. Help people sa mga taong gustong bumawi, no? Maraming gustong bumawi, maraming gustong pumasok sa Royal Q. All you have to do is just to activate muna yung robot ninyo para pag share nyo sa kanila, no? Pwede kayong mag-raise doon sa GC natin para matulungan kayo na ma-close deal sila. At the same time, pag nag-subscribe sila, edi kikita kayo ng $30. 'Di ba? May porsyento kayo sa bawat successful trading ng bot nila. Ang laking bagay ho nun, guys. Sobrang laki ho nun. Hanggang sa mapalaki natin na mapalaki, tulungan po tayo sa community natin. Okay? So, yan. So, ang kagandahan sa community po natin, no? Nagkakandak tayo ng mga pre-trainings para mas lumalim yung knowledge ninyo, yung idea nyo ho about sa bot. So, nagkakandak tayo ng mga trainings. And then, ayan. Bakit nyo kinakailangan start ngayon? Okay? Patayo ako ng, why. Okay? Why? Bakit nyo kinakailangan magsimula ngayon? Ba't di nyo na kailangan magdalawang isip pa? Kailangan makapag-accumulate currency. Okay? Yan.
This is the best example na nangyari ho sa mga subscriber ni Royal Q at sobrang saya ho namin nung nangyari ito. This happened, this graph is the graph of BTC. Okay? The graph of BTC. Okay. Kailan nangyari itong pagtaas na to? This happened way back October 16, 2023. Okay? Yung Bitcoin ETF, sabi ni Cointelegraph, SEC approved iShares Bitcoin ETF. Ibig sabihin na-approve na ho na-approve na po yung Bitcoin ETF po sa Nasdaq sa mga stock market para pwede nang i-trade si BTC. Yang post na to, no? Nung na-post to, biglang maraming nag-accumulate ng BTC. Kaya biglang tumaas yung price. Okay? Biglang tumaas yung price. In just 1 hour lang po ito na nangyari ha. 1 hour lang. Pero, in just a minute, biglang nag-apologize si Cointelegraph. Sabi niya, we apologize for a tweet that led to the dissemination of inaccurate information regarding the BlackRock Bitcoin ETF. Binawi niya. Sabi niya, Bitcoin spikes after false report that SEC approved iShares. Kaya tumaas yung presyo. Nung pagbawi ho, na balita na fake news, biglang bumaba yung price. So what Royal Q does? Nung tumaas yung market, nakapag-sell siya dyan. Nung bumaba ulit, nakabili siya. Swerte yung may mga malalaking kapital kasi nga talagang nag-profit sila dito. Now, what is the lesson on this happen ho? No? The lesson is, ang market po ng cryptocurrency, unpredictable. Anytime pwedeng tumaas yung sinasabi kong bull run, natataas yung price ng BTC, marireach yung 100K, 200K. Napakalaki po ng potential yan kasi ito na nga lang na 1 hour yung nangyari, biglang nag-fluctuate eh. So what's more, kung nagsimula kayo ngayon na makabili yung bot nyo at may capital kayo, makapag-sell yan kapag biglang nag-fluctuate ulit yung price ng mga cryptocurrency, panalong-panalo na ho kayo. So yan yung gusto po namin i-share po sa inyo na grabe ho, no? Grabe, sobrang ganda ho ng Royal Q na wala siyang namimiss sa market. Okay? Ayan. So that's it. That is the end of my presentation tonight. So let's proceed. For your question and answer, you can drop your message po, no, sa ating comment section para masagot ko po yan, no? Wag ho kayong mahihiyang magtanong para syempre mas ano ho kayo, makonvince ho kayo na hindi po hyping lang ho yung sinasabi ko dito, no? Pawang katotohanan lang po yung ating naging topic ngayon araw po, no? Sa tagal na po natin sa community, never tayo nanloko ng tao. So you can drop yung question nyo dyan, but habang nag-aantay tayo ng mga question dyan, announcement. So this coming Tuesday, ayan, nagkakandak po tayo, no, sa community natin ng training para sa mga gustong ma-achieve yung rank. Ano ba yung benefits natin pag na-achieve yung rank? Dito hinihimay-himay po yan. So attend po kayo, exclusive lang po ito mga VIPs na, mga subscriber na ng Royal Q. So alas 9 po ito, same time, via Zoom lang din po. So understanding the rewards plan para mas mabilis nyo ma-achieve. And then every Wednesday, if you are within Metro Manila lang po, nagkakandak tayo ng Coffee Talk. Yan, mentoring, coaching, yan, sa Glorieta Makati, sa may Sinabon lang po yan. You can join with us po. Kasi iba pa rin na nagkikita-kita ho tayo ng personal kung nasa Metro Manila po kayo. Yung mga nasa ibang bansa natin na kasama dito, pag may i-refer po kayo, i-message nyo lang po yung mga taong nag-invite ho sa inyo para makasama ho natin sila sa every Wednesday na offline po natin. And then every Thursday, yan, same time, ang ating speaker dyan, si Coach Louie Ezekiel. Isa po siyang professional teacher. Yan. So, siya ho yung magtotok po ng ganitong presentation din po this coming Thursday. And then, kasunod po niyan, linggo po ulit yan. Okay? So, of course, itong mga topic na to, isusunod natin na ikakandak to, affiliate and trading orientation para mas lumalim yung idea nyo sa trading setup, mga parameters, yan, paano i-activate, paano i-bind, yan, mga basic yan. And then technical and fundamental training,
kinakandak natin yan for free sa community lang po natin. So, yun, that's it for tonight. Ayan. So, ano na po tayo, question and answer na po tayo para mas